Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published dito sa GMA News Online na medyo nagtaka ako. Itong headline nila, yung title nila, no? Biglang title nila is pabor na kay BP Sara. Dati-dati kung may pangyayari, ang napapansin ko, kung ano ang pabor kay BBM, yun ang i-highlight nila sa title. Yung maganda kay BP Sara, hindi nila ilabas sa title. Later on na lang, doon sa content, sa article, doon mo makikita. Ito ngayon, itong article na ito, klaro, pabor. Kung ano yung pabor kay BP Sara, yun ang tinitle nila, in-headline nila. Bakit biglang nagbago ata ang ihip ng hangin? Ito, ang title, BP Sara Satisfaction Rating Up in November 2025 SWS Full. Na, usually, kung ano ang maganda kay BBM, BBM rating up a little. Mga ganon. Kay BP Sara, ang hina-highlight lang kung bumaba siya or any angle sa story na may pakita na there is something wrong with BP. Kasi ako as a vlogger, depende yan sa i-title mo kung, example, maka Duterte ako, pag may pangyari, titignan ko ngayon yung angulo para ang i-title ko, pabor kay BP Sara. Ganon yun. At sa mainstream media, napapansin ko, halos lahat ng headline nila, yung title nila, puros pabor kay BBM at hindi pabor kay BP Sara. Bakit ngayon? Ito opinion ko lang ito. Bakit biglang bakit biglang nagbago na ang hina-highlight na nila itong pagtaas ng rating ni BP Sara? Nakakaramdam na ba sila sa anong tawag dito? Yung isa lame duck president na itong BP Sara is the strongest candidate. Sino bang nagsabi na? Si ex-Senate President Franklin Drilon. Let's face it. BP Sara is the strongest contender na for 2028. Tanggapin na natin yan. Sino pa? Si former Ombudsman Conchita Morales. Napaka-popular si BP Sara. Halos lahat aminado na grabe ang pagka-popular ngayon ni BP Sara. To a point na itong si Doris Bigornia nagtataka. Bakit sobrang sikat pa rin si BP Sara despite sa kaliwat kanan na isinasampang kaso sa kanya? Tinatanong pa ba yan? Basa tayo sa mga isa ito, November November compared nung September, positive positive 22% ang kay BP Sara nung September. Pagdating ng November of 2025 naging 28. Dumagdag ng 6 points. So paano mo ngayon tatalon? Sino bang nagsabi? I think si Professor Clarita Carlos, sabi niya, if the numbers will be stable, BP Sara will win sa 2028. Numbers, meaning itong mga survey nito. Kung ma-maintain lang ito ni BP Sara, panalo na siya. Iba naman ang pananaw ni ex-Senator Trillanes. Hindi. Pag ilalabas na namin ang mga ebidensya laban kay BP Sara, pag matuloy ang impeachment trial, nako,
bababa ang ratings ni BP Sara. Matutulad siya kay dating Vice President Jejomar Binay. Ayon, ang kanilang model. Gusto nila kung ano ang nangyari kay BP Binay noong anong year ba yun nagkandidato siya, hindi ko na maalala. Ang nakalaban niya ata si Pinoy. So 2010 na presidential election. Dati kasi frontrunner si BP Binay siya. Kaya lang nung binanatan nila ng binanatan, bumagsak siya at hindi naka-recover. So, ganon ang inaasahan itong company na Trillanes. Risa, Dilima, kaya grabe silang file ng kaso o labas ng mga kwento, example, Madriaga testimony, o ano-ano pa, yan na may kabit daw si BP Sara na matandang Pulburon Lord. Umaasa sila na matulad yung nangyari kay BP Binay. Ba't anong nangyari? Oh, lalo siyang nagniningning. Sabi nga ni Attorney Guanzon sa isang interview, I don't know sino bang nag-interview, walang maniniwala na nagnakaw si BP Sara. Sabi niya, yung confidential funds na yan, ako, COA commissioner ako dati. Ay, hindi maniniwala ang mga tao, yung mga COA commissioner na ito. Alam niya yung kalakaran diyan sa COA at saka yung paggamit ng confidential funds. Ako, gumamit din ako ng confidential funds nung sa servisyo pa ako. Malit nga lang. Kaya normal na yan. Yung Mary Grace Piatos, gumagamit kami niyan. Ayaw naming ipahamak ang aming mga assets dahil ang hirap ng buhay ng tinatawag namin deep penetration agents. Magaling yung intelligence officer ko noon, nakapagtanim siya ng mga ilang tao, sumasama sa mga NPA. Yung isa pa nga, nasa radio room rin, communications. Kaya kung anong nangyayari sa loob, itatawag ngayon. O text ba o ano? Sir, mag-ready kayo. Itong police station sa bayang ito, pinaplanong atakihin. O, nakakatuto, kaya nakakahanda kami. Ganon. Kahirap ang trabaho ng mga Mary Grace Piatos, kaya kailangan mong protektahan yung tunay nilang pagkatao, pangalan. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at papo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako dire sa balay sa tagaan ng Pugyero. So muna ni ang ilang balay, ang atop trapal lang gid in taon. Naggigisi-gisi na. So muna ni ang ilang gipuy-an. So kini ang ilang pagpuyo, diri lang gid sila makatulog. Sa kuan lang. Kung muulan, so gatulo na gyud. So muna ni trapal lang in town. Og muna ni angero nga among gihatag so makaatop na ni karon. Salamat sa paggyud. Salamat kay natagaan gyud mi among iatop kay lima ka among atop nga trapal nga buslot. Ngatag og panalangin sa Ginoo nga madugangan pa ang uban nga nakinahanglan. So mag-atop na karon. Inaot unta nga panalangin o pangyud. Tanggalo na ning atop nga trapal. So kay atopan na karon sa yero. Tanawa gabok na gyud ang trapal. Sakto lagi sakto lagi si ano. Kay ko alagarin magyakop magsubkay ki. Og karon nakaatop na gyud so na ilista na gyud tong dautan nga trapal nga buslot na. Salamat sa Ginoo gyud nga napulihan ang akong atop nga trapal nga napulihan na gid og sin. Salamat sa gid nagtabang
o ginala sa Ginoo. Nga di na kam nga madugangan namo ang among katabang ug pareha sa among kauban nga kalisod nga nakinahanglan nga mangayo og tabang hinaot unta si Sir dagan pa matabangan. ginala sa Ginoo nga makatabang gid sa kapobre. Salamat kayo. Salamat sa amo ang apuyan na gid salamat kayo. Salamat.